So Ilon, no? Ngayon, no, pag-usapan ito tungkol sa mga babae, no, na mga bayaran, no? So, dati kasi, no, ay hindi naman dati, no, may napansin ako ba doon sa pagka-scroll ko sa Facebook, no? Alam mo naman, dati nagpipreach ako patungkol doon sa mga babaeng mga prostitute na mga bayaran, di ba? Dito sa dito sa Facebook, may nakita ako doon na kumbaga yung group chat ng mga babaeng bayaran, di ba? Nung tinignan ko yung mga ano doon, kung ano yung mga pinopost doon, lahat pala doon, mga babae, no na, kumbaga, halimbawa, kung ikaw, nagtitinda ka ng isang mga produkto, siyempre, ipakita mo talaga yung items mo, di ba? Ipakita mo yung items mo, kung gaano kaganda, para pag-attract sa mga customer upang bibilhin nila yung items mo. 'Di ba? Ganon 'yun kung magbibenta ka ng isang items doon sa mga tao. No, 'di ba? Ipo-promote mo 'yon bilang pakita mo yung picture, video, or ano pa man na upang ma-attract naman yung mga tao makakakita at dahil dito bibilhin nila yung items mo. Pero dito hindi hindi items o produkto or bagay ang makikita mo na kanilang pinopost, kundi ang kanilang mga sarili. Yung mga babae, no? Siguro kung mayroong mga taong iba no, na makakita doon sa mga post no, ng mga babae na yon, siguro ano talaga sila, kumbaga ma-hypnotize ka or kumbaga aandar yung pagnanasa mo. Pero nung nakita ko yun, alam mo, binuksan ko yung nakita ko talaga yung iba't ibang klaseng babae, no. Pinupost nila ang kanilang mga sarili, no, na available kami, no down payment, na maganito, meet up, ganito, ganyan. Tapos ganito yung presyo, ganito, ganyan, PM. Alam mo kung ganito, na, wala ako naramdaman na kahit anong pagnanasa, kundi ang nararamdaman ko sa mga ganitong klaseng is yung awa. Yung awa, yung nararamdaman ko dito sa mga babaeng ito. Iniisip ko ano bang magandang paraan upang matulungan ang mga ganitong klaseng babae no na sana no na kumbaga upang hindi natin nila gawin. Sabi ko halimbawa, kung itong mga taong ito or mga ganitong mga klaseng mga babae ito, itong mga babaeng ito, maiahon mo or mapalayo mo ito, marami pa rin mga babae na ganito. Sa buong Pilipinas lang, hindi natin isasama doon sa iba, sa buong mundo. So, wala na tayong magagawa sa mga ganitong mga babae no na kumbaga pinupursel ang kanilang mga sarili no para panggawang mga parausan sa mga lalaki no na umaandar yung mga pagnanasa nila no doon sa mga babae. Kundi awa no. Sa bawat pala istorya ng mga tao, sa bawat pala buhay, sa bawat buhay pala ng tao, may iba't ibang istorya. Isa ito no. Siguro makikita mo ito sa ganito. Maawa ka. Siguro maganito ganyan. May mga istorya yan no. May mga istorya yan kung bakit nila ginawa ito. Meron doon sinasabi nila na bobsi sila, single mom, 26 years old, bobsi, na maganito, available. Sa alimbawa, ganyan. Single mom, bobsi, no, 26. So, ang istorya nito is ganito. Bakit niya nagagawa ang ganyan single mom siya? Siguro, wala yang iniwanan siya ng partner niya, iniwanan siya ng asawa niya, or kalibin niya, or sino pa man, o lalaki. So, ngayon, may bata siya ngayon na inaalagaan. So, may bata siyang inaalagaan, yung anak niya. So, walang ibang trabaho. Walang ibang choice. So, yung katawan niya ang kanyang pinoporsel no, sa panandaliang aliw. Para lamang maibsan yung mga pagnanasa na nararamdaman ng bawat lalaki sa pamamagitan nila upang din masuportahan din nila ang pangangailangan ng kanilang anak like gatas, mga pagkain, or ano pa man, no? So, ganitong sistema, no? Maawa ka. Alam nyo ba kung bakit? Sa buhay natin dito, tayo, no? Ang katawan natin ito ay templo ito ng Panginoon. Templo ito ng Espiritu ng Diyos. Sa mga ganito kasing mga paraan no, ng sexual immorality kasi ito no.
Isa itong bagay no na sumisira no sa templo ng Diyos. Sinabi na yan sa kasulatan no na kahit sino nasisira sa templo ng Diyos, which is our body, ay malalaglag. No, so, isa itong mga paraan, isa itong mga gawain no na sex without merit. No, kasalanan ito sa Panginoon. Kasalanan ito sa paningin ng ating Diyos. For the sake of money, para masuportahan yung mga pamilya. Meron ring iba, estudyante. So, naawa ka, di ba? Pagsuporta lang, pambayad sa renta ng boarding house, bills, pangkain, tuition. So, iba't ibang kwento ng kanilang buhay. So, sa ganitong sistema, maaawa ka talaga kung ano bang ibang option natin no upang matulungan itong ganitong klase mga babae. Hindi mo rin naman ito suportahan pinansyal no. Maawa ka talaga no kundi prayer lang talaga natin no na sana ang Diyos maawa sa kanila no at sana bagbaguhin sila ng Panginoon. Kasi wala tayong magagawa sa mga ganitong klase. Ito kasing klaseng gawain halimbawa no one night stand lang. Sisingil sila ngayon sa isang tao. 1,000, 1,500, 3,000. Malaking bagay na yun sa kanila, di ba? Kikita sila sa isang gabi. O, medyo 3 hours, ganito, ganyan. Pero alam nyo ba, sa konting halaga na yan, sinira mo ang templo ng Diyos. Tayo ang templo ng Diyos. Kahit sinong tao nasisira o lalaglag nito, ay lalaglagin talaga ng Panginoon pagdating ng araw. Mapaparusahan talaga. Kasi isa itong sexual immorality in adultery. No? Kasalanan to, di ba? Mahawa ka, hindi ako nanguhusga. Ayoko manghusga sa bawat tao or ano man yung mga kanilang mga ginagawa is gusto ko lang ipakita no na mali itong mga ganito, no na mali yang ganyan. No, hindi yan paghuhusga kundi ito rectification na sana no imulat nyo sana yung mga mata nyo. Kung mayroon man kayo o mayroon mang nanonood nito ng mga ganitong mga klaseng babae, no? Imulat nyo po sana yung mata nyo. Huwag nyo pong sayangin yung buhay nyo. Kasi nga, ang kabayaran po talaga sa ganitong klaseng kasalanan, kalaglagan talaga sa impyerno. Yan yung kahulugan ng kamatayan. Hindi yan kamatayan sa katawan, kundi sa iyong kaluluwa. Kasi ang katawan natin, utos na ng Panginoon na ang tao mamamatay. No? So, mayroon pa, no? Yung yung kaluluwa natin. So, huwag niyo sayangin for the sake of money. Hanap lang kayo ng legal, di bale na di masyadong malaki, basta ano naman yung legal naman or hindi masama sa ating Panginoon. Hindi kasalanan sa paningin ng ating Panginoon, yung mga gawain natin. No? So, iwasan po natin sana ganito. So, kung meron ka tayong mga kilala ng mga babae sana no, na ganito, ang trabaho, ang hanap buhay, sana no na mapaalalahanan natin sila ba no na sana itigil mo ito. Kasi nga pero meron silang kwento para sa kanya. Kasi hindi mo alam yung sistema namin bakit meron talagang kwento yan. Awa na talaga yung mararamdaman mo no. Wala akong naramdaman na kahit anong pagnanasa diyan. Kundi naawa ako sa mga babae. Hindi ko inakala na ganyan. Na ganito sasapitin sa oras na ang mga babae iiwanan ng mga lalaki. Lalo na mga asawa. Kawawa. So kayong mga lalaki, no, mahalin nyo po sana yung mga asawa ninyo. Huwag nyo po silang hayaan no, na huwag nyo po silang iwanan kasama ng kanilang mga anak. Lalo na kung wala silang hanap buhay, trabaho. Kasi nga pag iniwanan nyo yan, walang ibang trabaho or ibang matatakbuhan ng mga babae. Kundi papasukin ang ganitong klase. Hindi ka maawa ng mga ganito. Hindi ka maawa sa mangyayari sa kanila. Sa mga ganyang babae, sa mga asawa nyo, partner nyo, na iniwanan nyo na doon na lang kumakapit. No? Ibinibinta ang kanilang katawan for the sake of money upang makasurvive sila kasama ng inyong mga anak. No, so huwag naman sana nyo gawin ang isang masamang bagay no, na iwanan ninyo ang inyong mga asawa. Wag niyo pong masama yan, isang masama talaga yan. Walang tao dapat no na magpapahiwalay or maghiwalay sa mga
sa dalawang tao na pinag-isa ng Diyos. Wala dapat tao no na gagawaan yan. Isang malaking kalukuhan yan. Isang kasamaan yan no na iwanan mo. Ikaw yung dahilan kung bakit nagkasala ang iyong asawa. So kawawa, no, wag niyo pong iwanan yan kasi kumbaga sa oras na iwanan niyo yan, para bang nababaliwan ko sana, natataranta na yan. So ano, saan sila kukuha ng pagkain ng ganito? Isipin niyo muna bago niyo gawin. No, wag niyo po sanang gawin ang ginawa ng iba. Maawa kayo sa feedback, no. Mayroon tayong Diyos, ang Diyos na paparusa sa mga taong gumagawa ng kasamaan. At nagbibigay siya ng mga biyaya doon sa mga taong nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kautusan. No? So hanggang dito na, no, maraming salamat and God bless everyone.